hindi tayo maging legalista. Paano po ba ipinangili ng ating Panginoon ang Sabat? Nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo dito, nung magkatawang tao siya, ay napakahigpit ng pagpapatupad sa kautosang Sabat, mga kapatid. Napakahigpit ng mga Fariseo at Eskriba at mga matatandang mga Hudyo na pagkabibintangan siyang lumabag. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay nagpagaling sa araw ng Sabat. Paano sasawayin? 1.13 ng Tito. Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin. In the name of Jesus! Gusto namin kayong maligtas. Si Jesus Christ dito na nakatira sa akin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Pag walang kukontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa oras na ito ay gusto ko pong magbigay ng reaksyon tungkol po dito sa sinabi ni Johnson Amican na yung araw ng Sabat daw na sinasabi sa Biblia na sinira ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi daw totoo, kundi yun po ay paratang daw ng mga Hudyo sa kanya. At hindi daw totoo na sinira niya ang araw ng Sabat, kundi pinaganda pa niya daw at nilagdaan. Blessing nga daw yung araw ng Sabat ayon kay Johnson Amican. At itinuro daw kung paano ang dapat pagsunod sa araw ng Sabat. Mas maigi, mga kaibigan, ay panoorin natin kung paano ito ipinaliwanag ni Johnson Amican. Heto po. Meron pa bang mga tanong? Marami pa po. Okay, sige. Tayo. Okay, next, si Sister Eloisa. Ang itatanong ko lang po is about po sa Sabat. Ang question ko po ay, paano po ba tayo hindi magiging legalista kapag araw ng Sabat? Kasi po, di ba, minsan kasi may nagsasabi na, kunyari, Sabat na siya or lumubog na yung araw. Kapag nagutom, kunyari, may nagutom tayong kasamahan, tapos biglang bumili siya ng pagkain, tapos Sabat na, sasabi na, bawal yan, kasi Sabat na. Paano po yun? Kasi kunyari, gutom na yung tao na yon. Tapos wala siyang pagkain or something na ganon. Pero dahil Sabat na, hindi po ba talaga siya pwedeng bumili ng pagkain para makain niya? Siguro gamitin natin yung paraan kung paano ipinangili ng Panginoong Hesus yung Sabat. Napagkakamalan po ang Panginoon na lumabag sa araw ng Sabat. Pero ang totoo, hindi po pwede yun. Kasi ito sa Lucas 2:52, at lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Bago natin puntahan yung sentro ng tanong, gusto ko munang bigyan ng pundasyon. Wow, dito na po yung ating bagong binyagaan, bagong bautismo, si Sister Rosa. Siya po yung kababautismo po ngayong araw na to. Ayan, umuwi na po, kararating lang po nila. Okay, so ang tanong po sa atin ay, paano nagiging legalista ang pangingili ng Sabat? Meron mga binigay na halimbawa, kaya ang ating munang ilalatag po dito para na-establish yung ating mga susunod na sasagot is yung pangingili na dapat nating gagawin. Hindi tayo magiging legalista kung ang paraan ng ating Panginoon ang ating gagawin. Ang Panginoon ay hindi totoo na ang Panginoong Yesus ay hindi sumunod sa kautosang Sabat. Ano po? Sapagkat sa talata ng Lucas
52 ay nakasulat po na at lumaki si Jesus sa karunungan, yan, wisdom, sa pangangatawan, physical, at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Di ba? Spiritual at saka social. Okay? So ngayon, ang kaisipan ng iba, ng ating mga taga-subaybay, na si Kristo ay hindi sumunod sa kausunod ng Sabat ay mali. Dahil kung si Kristo ay hindi nangili ng Sabat, lalabas yan, hindi, mamamali yung talata. Hindi siya lalaki na kalugod-lugod sa mga tao at sa Diyos. So ang talatang ito ay nagtinitiyak na ang Panginoon ay naging masunurin. Kaya doon tayo sa paraan ng pangingilin ng ating Panginoon para hindi tayo maging legalista. Paano po ba ipinangilin ng ating Panginoon ang Sabat? Nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo dito, nung magkatawang tao siya, ay napakahigpit ng pagpapatupad sa kautosang Sabat, mga kapatid. Napakahigpit ng mga Pariseo at Eskriba at mga matatandang mga Hudyo na pagkabibintangan siyang lumabag. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay nagpagaling sa araw ng Sabat. Tapos ang mga alagad hindi daw sinaway kasi kumitil ng uhay araw ng Sabat. Ibig sabihin, yung pagkitil ng uhay at pagpapagaling, pwede. Yun ang tamang pangingilin ng ating Panginoon. Bawal yun sa mga Hudyo. Pero pag binasa mo yung buong lumang tipan, wala namang nagsasabi sa kautusan na bawal magpagaling sa araw ng Sabat. Saan kinuha ng mga Pariseo at Eskriba na bawal yung ginawa ng Panginoon ng kanyang pagpapagaling? Wala sa Biblia. Saan yun? Doon po sa mga Jewish tradition. Yung mga kasulatan ng mga Hudyo. Bukod sa Biblia ay meron silang tinatawag pong mga Book of Mishnah, Jewish tradition. Nakasulat po doon yon. Yung mahigpit nilang pangingilin sa araw ng Sabat. Ang tanong, bakit napakahigpit? Kung meron mang nakakaalam na kahalagahan sa kautosang Sabat, ito na yung mga Hudyo. Kaya napakahigpit ng kanilang pangingilin sapagkat sa lumang tipan, pagka ikaw nakalabag, may kaakibat na parusa. Babatuhin ka hanggang mamatay. Pero hindi lang po ang paglabag sa araw ng Sabat ang may ganong parusa. Lumapastangan sa ama't ina at nilait ang pangalan ng Diyos, ginamit sa walang kabuluhan, may ganon ding parusa. At ang Sabat ay ganon kaya, ibig sabihin, kumbaga ito yon. Ito yung Sabat. Halimbawa, ito yung Sabat. Nilagyan siya ng proteksyon ng mga Hudyo. Bawal lumabas sa tent, pag-araw ng Sabat, bawal magpaningas ng apoy. Prenoteksyonan. Bakit? Kasi ang Sabat nung araw ay talagang pwede ka namang hindi magpaningas ng apoy, hindi ka pwede hindi magluto. Bakit? May nahuhulog naman na eh. Biyernes, nahuhulog, doble. Pupulutin mo yon hanggang kinabukasan ng araw ng Sabat, hindi siya napapanis, pwedeng kainin. Yung iba matigas ang ulo. Kaya sabi ng Panginoon, gumawa ka ng kautusan, Moises, isulat mo. Kaya yung kautusan na yon inilagay sa siping ng kaba ng tipan. Yun yung kautusan ni Moises para hatulan yung lumalabag doon. Kaya ibig sabihin, yung Sabat na yun ay nabalutan ng mga tradisyon ng mga Hudyo. Napalamutihan yan. Pag ito ay binalot mo, hindi mo na makikita ang tunay na itsura. Ang nakikita mo, yun nasa cover. Yun ang nakikita sa kautusan at tradisyon ng mga Hudyo nang dumating ang Panginoon. Kumbaga, pagdating ng Panginoon, tinanggal niya yun. Tinanggal niya yun. Sa pagtatanggal niya yun, napagkamalan siya ng mga Hudyo na sinisira niya yung kautusan. Pero ang totoo, inilabas niya ang tunay na diwa at pangingilin ng Sabat. Ano yun? Ang Sabat ay hindi pabigat. Blessing siya. Sa panong paraan, nagpagaling siya. Kahit Sabat, pwede kang magpagaling. Emergency, nagutom ang mga alagad. Naglakbay sila araw ng Sabat eh. Nagutom sila, emergency. So ayan po mga kaibigan, yung katwiran ni Johnson Amican tungkol po sa Sabat. Na kung titignan mo at kung wala kang pangunawa sa banal na kasulatan, masasabi mong tama nga, no? Mga kaibigan, yung kanyang sinasabi. Pero alam nyo mga kaibigan, ang katunayan, yung kautusan
o yung mga palatuntunan ni Moises ay hindi po naging sakdal at hindi po naging sapat para sa kautusan o para sa kaligtasan ng tao. Hindi naman natin sinasabi na mali po yung mga alituntunin ni Moises at walang kwenta. Pero sa panahong Kristiyano ay hindi na po yun nagiging sapat sa kaligtasan ng tao. Dahil sa Biblia po mismo nagsasabi na yung palatuntunan, mga alituntunin na ibinigay ng Diyos sa bansang Israel ay may mas lalong dakila at may mas lalong magaling kaysa doon. At yun po yung mga batas, kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, titignan natin kung paano po mas lalong magaling yung batas ni Kristo kaysa yung mga alituntunin na ibinigay kay Moises para sa bansang Israel. Paano po, mga kaibigan? Yan po yung ating mapapakinggan sa pagpapaliwanag ng ating kapatid na Eli doon po sa debate nila kay Elmer Albuera. Napakaganda po ito, mga kaibigan. Makikita natin talaga na yung batas ng ating Panginoong Jesucristo ay mas lalong magaling kaysa sa mga alituntunin na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bansang Israel. Pero ulitin ko lamang po, mga kaibigan, hindi ko sinasabing walang kwenta yung mga alituntunin ni Moises para sa bansang Israel, kundi yun po ay talagang pinalitan ng ating Panginoong Jesucristo para sa panahon ng Kristiyano. Isang tipang lalong mabuti. At kung saan inilagdaan, lalong mabubuting pangako. 8:6 ng Hebreo. Datapwat ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Ba't sinasabing lalong magaling yung tipan kay Kristo? Kasi merong ibang tipan na hindi na masyadong magaling. Lalong magaling yung kay Kristo kaysa kay Moises. Bakit? Balik tayo sa Hebreo 3:3. Sapagkat siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises. Palibhasay may lalong karangalan kaysa bahay yaong nagtayo ng bahay. Ayan, mas mataas si Kristo kaysa kay Moises. Ang Yes. tipan ni Moises, mas magaling yung tipan ni Kristo. Yan ang maliwanag sa Biblia, kapatid. Sana naunawaan ng mga inaakay mo. Question and answer po ito, mga kaibigan. Ano na po tayo sa 15 minutes examination kay Pastor Elmer Albrera. Okay, Brother Soriano. Last Dito na po ba na. sa lagi mong sinasabing kautusan ni Moises, nasabi mo na mas higit yung utos na galing kay Kristo. Yung tinanggap bang utos ni Moises, sa Diyos ba yun o kay Moises? Sa Diyos yun. Maliwanag, no? Sa Diyos. Okay. Maliwanag po, sabi po ni Brother Soriano, sa Diyos na yun. Okay, kung sa Diyos ama yun, mayroon ba tayong mababasa na yung ibinigay ng Diyos kay Moises na kautusan? Sinira ni Kristo. Kasama sa binigay ng Diyos kay Moises, yung pangingili ng Sabat. Mababasa natin yung nakasulat sa Juan 5:18. Pakibasa mo, kapatid na Fred. Diyan na mismo nyo basahin. Ito po, Juan 5:18. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Ira ni Kristo yung pangingili ng Sabat. Hindi siya nangili ng Sabat kahit ang kanyang mga apostol. 12:1 ng Mateo. Nang panahong iyon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo.
at nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga Fariseo ay sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat." O, hindi sumunod ang mga apostol. Pati ang Kristo hindi sumunod sa pangingili ng Sabat. Naglalakad nga eh. Okay, okay, Brother Solot, magtanong ulit ako. Pabalikan ko yung Juan 5:18 mong tinanong. Ito po bang Juan 5:18, pinapaniwalaan niyo po ba yung mga Hudyong kalaban ni Kristo? Tama po ba itong paratang ng mga Hudyo kay Kristo? Amayang talata at hindi ako naniniwala sa mga kalaban ni Kristo. Naniniwala ako sa sumulat. Yan ay sinulat ni Juan. Sabi ni Juan, dahil dito ay lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos at siya'y nakikipantay sa Diyos. Hindi sabi ng mga Hudyo yan, sabi yan ni Juan na ebanghelista na sumulat niyan. Okay. Hindi naman kami tumututol na si Juan ang sumulat. Ikinikwento ni Juan yung nagaganap na pangyari. Ano ang sabi sa Juan 5:18? Babasahin ko. Wala kang karapatang magpaliwanag ngayon. Dapat magtanong ka, kapatid. Dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y Kapatid, magtanong ka, huwag ka magpaliwanag. Wala kang karapatang magpaliwanag ngayon. Magtanong ka, cross-examination ko ito. That is not proper na magpapaliwanag ka dun sa isang talatang tinanong mo sa akin. Ang tungkulin mo ngayon, magtanong ka lang, magtanong, sasagot ako. Okay. Ang sabi dito, sa ngayon sa talatay, nakikipantay daw si Kristo sa Diyos. Totoo po ba itong paratay sa kanya na nakikipantay si Kristo sa Diyos? Nakikipantay talaga siya sa Diyos pag sinasabi niya na kanyang Ama ang Diyos. Talagang pakikipantay sa Diyos yun. Pag sinabi niyang Ama niya ang Diyos, ibig sabihin magkauri sila. Magkapantay sila. Sabi ni Pablo yun sa 2:5 ng Pilipos. Pakibasa, kapatid na Luz. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Talagang pantay sila ng Diyos Magkauri sila Kaya sabi niya, ako at ang Ama iisa. Sabi ng mga Hudyo, bakit ka nagpapakunwaring Diyos? Kasi pakikipantay nga sa Diyos yung pag sinabi mo na yung Diyos mismo ang tatay mo. Bakit? Magkauri kasi kayo Kaya nakikipantay talaga siya sa Diyos. Talagang yun ang totoo, hindi naman mali yun Okay. 9:16 po. Basahin natin sa Juan 9:16. Pareho doon sa 5:18. Itatanong ko, liliwanagin ko sa hindi ninyo naabot yung ibig ko sabihin. Papasahin ko Doon po ako magtatanong, Brother Soriano, gaya na ginawa mo kanina. Ang ilan nga sa mga Pariseo ay nangagsabi. Sino may sabi? Ang mga Pariseo ay nangagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos. Sabi nila kay Kristo, hindi daw galing si Kristo sa Diyos. Bakit? Sapagkat hindi nangingili ng Sabat. Brother Soriano, totoo bang si Kristo hindi galing sa Diyos? Mali yan dahil sabi ng mga Hudyo yan ng mga Pariseo yan Hindi naman turo ni Kristo yan, turo ng mga Hudyo. Ba't mo pagbabatayan yan? Naliligaw ka talaga, kapatid. Tanong lang ito, kapatid. Naliligaw ka dyan. Ang ilan sa mga Pariseo nagsabi, sabi ng mga Pariseo yan, na hindi raw galing sa Diyos si Kristo. Kasi hindi nangingili ng Sabat na kagaya nila. Yan ang sabi ng mga Hudyo. Hindi sabi ng Ebanghelista Juan yan. Iba yung sabi ni Ebanghelista Juan kaysa sabi ng mga Pariseo. Para wag ka nga magkamali, inilagay ni San Juan, sabi ng ilan sa mga Pariseo. Hindi siya may sabi noon. Kaya magkaiba yan, kapatid. Sa ngayon sa 9:16, totoo po ba ito? Hindi, ang paratang. Hindi totoo yung paratang na si Kristo hindi galing sa Diyos.
Hindi totoo yan. Hindi naman sabi ng authority yan eh. Sabi yan ng kalaban ni Kristo. Okay. Pero yung sa 5:18, hindi mga Hudyo may sabi nun. Ang may sabi nun si Evangelista Juan. Kaya dapat mag-iingat ka sa pagbabasa, kapatid. Hindi, nagtatanong brother sir, tagutin mo lang. Ito'y paratang ng Eskriba at Pariseo. Ang sabi sa paratang, si Kristo ay hindi galing sa Diyos at hindi nangingilis sabat. Sino ka ba? Saan ka ba dito kakampi? Sino kakampihan mo? Ang kalaban ni Kristo o si Kristo? Yung pinaratangan o nagpaparatang? Mali ka, mali ang analysis mo, kapatid. Tinan mo ha, pakinggan mo ha. Ang ilan sa mga Pariseo ay nagsabi, ang taong ito hindi galing sa Diyos. Yun ang paratang. Yes. Hindi naman paratang yung hindi nangingili ng sabat eh. Hindi paratang yun. Yun ay fact. Kaya nga sila nagkaroon ng paniniwalang hindi galing si Kristo sa Diyos. Kasi hindi na nangingili ng sabat si Kristo eh. Yes. Hindi dalawa ang paratang, isa lang. Ang paratang dyan, hindi galing si Kristo sa Diyos. Kasi hindi nangingili ng sabat eh. Yung hindi pangingili ng sabat, it's a fact. Hindi paratang yon. It's a fact. Kaya nga, hinahatulan nila si Kristo na hindi galing sa Diyos kasi hindi nangingili ng sabat. Ang paratang ay yung siya hindi galing sa Diyos. Hindi yung hindi pangingili ng sabat, hindi paratang yon. Talagang hindi nangingili ng sabat si Kristo. Yun ang sabi ni Juan. Maliwanag dito sa Juan. Ang pinaratangan, mas Kapatid, huwag ka magpaliwanag. Tanungin mo ko. Tanungin mo ko, pwede mo namang ilitaw yung gusto mo pag nagtatanong ka eh. Magtanong ka, mas mali ang ginagawa mo. Magtanong ka, huwag ka magpaliwanag. Hindi mo oras magpaliwanag. pinaliwanag niyo po ba kung nagpaparatang o hindi? Sa paratang nila, na si Kristo ay hindi nangingili ng sabat at hindi galing sa Diyos. Totoo po ba itong ipinaparatang kay Kristo o hindi? Hindi paratang yung hindi nangingili ng sabat. Hindi paratang yon. Ang paratang, ang taong ito hindi galing sa Diyos. Sapagkat, yun ang sabi ng mga Pariseo, sapagkat ang batayan ng kanilang paratang na si Kristo hindi galing sa Diyos kasi nakita nila si Kristo hindi nangingili ng sabat. Hindi paratang na hindi nangingili ng sabat. Totoo talaga yun. Hindi siya nangingili ng sabat. Kaya ang paratang nila hindi siya galing sa Diyos kasi hindi siya nangingili ng sabat eh. Umunawa ka, kapatid. Huwag mo iligaw yung nakikinig. Another question, Brother Soriano. 8:49 na Juan, pakibasa nga, Brother Soriano. Kung pagbabasahin mo, ang tungkulin ko sumagot, ikaw ang magbasa. Pinakikita ko lang kung sino kinakampi ni Soriano, yung nagpaparatang o yung pinaparatangan. 8:49. Anong sabi ni Kristo sa 8:49? Pakibasa lang po. 8:49 ng Juan. Ikaw magbasa. Basa. Sumagot si Jesus, ako'y walang demonyo, kundi pinapupurihan ko ang aking ama, at ako'y inyong sinisiraan ng puri. Mr. Soriano, totoo ba ito o hindi? Alin ang totoo? Totoo ba itong talatang ito? Oo, hindi. Na sinisiraan ng puri si Kristo. Na hindi nangingili sa sabat at hindi ka sa Diyos. Sino kakampi mo? Si Kristo o yung nagpaparatang, Brother Soriano? Ang sagot ko, kapatid. Ang sagot ko, mali yung tanong mo. Wala namang pangingili ng sabat dyan eh. Ang pinaparatang ng mga Hudyo dyan, meron daw siyang demonyo. Mali ka dyan. Huwag mo ililigaw ang tao. Wala dyan yung termino na sabat. Ang termino dyan, sabi ng mga Hudyo, may demonyo raw si Kristo. Sabi ni Kristo, wala akong demonyo. Yun. Walang sabat na binabanggit dyan. Huwag kang magligaw ng tao. Ang Juan 5:18, Juan 9:16, at 8:49, nagpapatunay na sinisiraan siya ng puri. Ang tanong ko nga, kanino ka ba kumakampi? Sa naninira o sa sinisiraan? Yun lang naman ang tanong, kapatid na Soriano. Siyempre, kumakampi ako kay Kristo, na si Kristo hindi nangili ng sabat. Hindi siya nangili ng sabat. Sabi ni Juan, sinira niya ang araw ng sabat. Sabi ni Juan yan.
Hindi lang niya sinabi, sinulat pa niya. Nakarating nga sa atin eh. Wala namang kumu-question sa authenticity ng talatang yan. Lahat ng scholar ng Biblia sumasang-ayon na yan ay totoong talata. Na ang sabi ni Juan dyan, dahil dito, si Juan ang may sabi nun, dahil dito, pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. So talagang sinira ni Kristo araw ng Sabat. Hindi siya nangili ng Sabat. Naglalakad nga siya pag Sabat eh. Bawal maglakad sa Sabat eh. Ayun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Okay. Brother Suriano, sa ngayon sa banal na kasulatan, malinaw na pares naman tayo nag-aaral at nandito naman naniniwala ko sa mga kapatiran ninyo na wala kang dapat ikatakot dahil meron tayong sariling pangunawa eh. Di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng isip. Sa ngayon sa banal na kasulatan, nagpakita ako ng talata na mismo si Kristo yung naghihinagpis na sinisiraan ninyo akong purin. Kaya ang tanong ko lang naman kay Brother Suriano sa 5:18, no ibidisize, na ang sabi nito, ang unang paratang may demonyo, nakikipantay sa Diyos, hindi daw nangihili ng Sabat. Paratang yan eh, kung pag-aaralan mo. Kaya ang tanong, ito ba'y paratang o hindi? Yung ito, alin yung ito? Liwanagin mo, marami tayong pinag-uusapan eh. Alin yung ito para masagot kita ng tama? O halimbawa, gaya ng 9:16 ng Juan. Paratang ba ito sa kanya o hindi? Ang paratang nila, yung si Kristo raw hindi galing sa Diyos. Yun ang paratang. Kaya nila pinaratangan na hindi galing sa Diyos kasi hindi nangingili ng Sabat si Kristo. Ang ginagawa mo, pati yung pangingili ng Sabat, sinasabi mo paratang. Hindi, mali ka ron, kapatid. Yun ang sagot ko. Yan na po tayo, oras. 5 minutes. Nagpapasalamat kami sa ating mga kapatid na kasama ni Brother Elmer at sa ating moderator at sa ating mga bisita ngayong araw na ito. Sa lahat ng nakinig sa internet, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, salamat po sa inyong lahat. At sana ay natuto tayo ng pangunawa sa nakaraang debate. So maliwanag po yung sagot ng ating kapatid na Eli doon sa banat ni Pastor Elmer Albuera. At maliwanag din yung ating napakinggan na yung batas ni Kristo ay mas lalong magaling kaysa sa batas ni Moises. Bagamat ulitin ko lamang po mga kaibigan, yung batas ni Moises hindi natin sinasabing walang kabuluhan o walang halaga. Pero nung dumating ang pananampalataya, mas lalong marangal kaysa yung mga kautusan ni Moises sa panahong Kristiyano. Na iba na po kasi yung panahong Israelita at sa panahong Kristiyano. Iba na po yon. At sa panahong Kristiyano, yung mga batas ni Moises ay hindi na po nagpapasakdal sa mga tao, mga kaibigan, no? At tama naman mga kababayan, no? Yung paglakad-lakad sa araw ng Sabat ay bawal po talaga 'yon. Johnson Amican, bawal po sa Israel po 'yon. At yung maglakad-lakad ka araw ng Sabat at yung magtrabaho bawal po 'yon. Yung magpagaling, okay lang yung magpagaling araw ng Sabat. Pero sa panahong Kristiyano, iba na talaga yung batas na dapat nating sundin. Hindi po yung batas ni Moises. Dahil yung batas ni Moises para lang sa Israel yon. Sa batas Kristiyano ay iba po, mga kaibigan. Kung yung batas ni Moises ang i-apply mo sa batas Kristiyano, iba yung batas ni Moises, hindi po yun yung ipinapasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil meron po siyang sariling batas para sa Kristiyano. Ngayon, kung meron man tayong dapat sundin doon po sa lumang tipan na mga batas ni Moises, ay yun po, kung susundin mo lahat yung mga nakalagay sa bagong tipan, nasusunod mo yung gustong ipasunod ng Panginoong Jesucristo at ng Diyos, yung tungkol po sa mga batas ni Moises doon sa lumang tipan, mga kaibigan. Ngayon, yung tungkol naman po sa araw ng Sabat,
na sinasabi ng mga Sabadista na mahalaga. Sa lumang tipan, tama po yon. Pero sa panahong Kristiyano, ano yung Sabat na dapat nating sundin? Ano yung Sabat na dapat natin ipagngilin, mga kaibigan at mga kababayan? Isang video pa po ang aking gustong ipakita sa inyo. Video ng ating kapatid na Elin, kung saan ay pinaliwanag niya tungkol po sa araw ng Sabat, kung paano tayo mangilin sa araw ng Sabat, sino yung Sabat, ano yung Sabat, anong araw po yon. Mga kaibigan, heto po. Itong sinasabing ito ni San Pablo, isang pamamahingang Sabat. Sa tanong mo sa akin, literal ba ito na araw ng Sabado? Hindi, kapatid. Itong isang pamamahingang Sabat na ito, hindi literal na araw. Bakit? Basahin natin dyan din sa Hebreo 4:4. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi na nga pasok dahil sa pagsuway. Gusto kong pansinin mo, kapatid, nung kanilang suwayin ng Diyos doon sa papunta sila sa Kanaan, ang sabi ng Biblia, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Merong isinumpaan Diyos na dahil sa katigasan ng ulo ng Israelita, hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Sinabi ng Diyos yan. Balikan natin yung insidente niya na sinasabi na hindi sila magsisipasok sa aking kapahingahan. Sa 95 Gs, umpisahan mo doon. 40 taong namanglaw ako sa lahing yaon at aking sinabi, bayan na nagkakamali sa kanilang puso at hindi naalaman ang aking mga daan. Kaya't ako'y sumumpa sa aking puot na sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Ayon. So, yung bayan na yon na naglakbay ng 40 taon sa ilang. 40 taon silang nagsasabat sa ilang 40 taon yon. Pag Sabado, hindi sila nagtatrabaho, naghahantay sila ng mana na nauulan sa langit. Bawal magluto ng anumang pagluluto dahil bawal nga magtrabaho sa araw ng Sabado. Sabat nila. Uulan ng mana, pag Biyernes, umuulan na ng mana, mangunguha na sila. Sa loob ng 40 taon, hindi sila nakagawa ng pagpasok sa Sabat ng Diyos. Kasi napakatigas ng ulo nitong mga Israelitang ito. Sabi ng Diyos, sumumpa ako sa aking puot, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya kahit na nagsasabat na sila ng ikapitong araw, hindi pala sila nakakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ngayon, ano sabi ni Pablo? Sa 4:6, sabi niya, umpisa mo sa 5 uli, Sis Luz. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi na nga pasok dahil sa pagsuway. Tingnan mo, kung i-analyze mo, kapatid, yamang may natitira pang dapat makapasok. At yung mga pinangaralan ng una ng mabuting balita, hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Ang Israel pala hindi nakapasok sa Sabat ng Diyos Yung talagang Sabat, hindi nila napasok yun. Biro mo, 40 taon silang nangingili ng Sabado sa ilang, pero hindi pa sila nakapasok doon sa Sabat ng Diyos o sa kapahingahan ng Diyos. Pero, kung meron pa namang natitirang dapat makapasok, kasi mga hintil pa kailangan makapasok doon sa kapahingahan na hindi nakamta ng Israel, hindi nila napasok yung Sabat ng Diyos. Anong sabi ng versikulo 7, kapatid na Luz? Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Dahil pala merong dapat makapasok,
na hindi naman napasok ng Israel na nangili ng Sabado. 40 taon sila nangingilin sa ilang, hindi pala nila napasok yun dahil sa pagsuway. Kung meron pang kailangang makapasok doon, yung mga hintil nga, ay muling nagtangi ang Diyos ng isang araw. Isa lang ha, isang araw lang ha kapatid ha. Nagtangi ang Diyos ng isang araw. Anong araw yon? Tuloy mo, Sis Luz. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi na ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Ito palang araw na itinangi ng Diyos, ito palang araw na ito'y may tinig. Na ang tawag dito sa araw na ito ngayon, sabi, ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, kung marinig niyo ang kanyang tinig, ayon sa sinasabi niyo, awit ni David, huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. Bakit? Tuloy mo sa 8. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Di pala talaga naibigay ang kapahingahan sa Israel Kasi kung ibinigay na sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana dapat salitain pa ang tungkol sa isang ibang araw. Pero pag sabi niya, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Yun yung isang araw na itinangi niya na sinasabi dun sa awit ni David. Puntahan nga natin kung alin yung sinasabi sa awit ni David na isang araw. Kung yan literal na araw, kasi may tinig yan sabi ni San Pablo Basahin natin ang awit 118:20. Ito'y siyang pintuan ng Panginoon. Yan pala'y pintuan, papasukan ng matwid. Ito'y pintuan ng Panginoon, papasukan ng matwid. Tandaan mo kapatid, yung Israel hindi nakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Hindi sila nakapasok dahil sa pagsuway. Meron pang kailangan pumasok. Sila namang pinangaralan ng una, hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Nagtangi ang Diyos ng isang araw pa. Para naman doon sa natitirang pwede pang makapasok. Yun nga yung mga hintil. Alin ito? Ito ang wika ang pintuan ng Panginoon, papasukan ng matwid. Sa 22. Ang bato na itinakwil ng nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Yan pala rin pintuan na yan. Yan din yung bato na itinakwil ng nagtayo ng bahay na naging pangulo sa sulok. Tuloy natin sa 24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y mga gagalak at ating katutuwaan. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Yan pala yung sinasabi ni Pablo na binabanggit sa awit ni David. Yan ang araw na ginawa ng Panginoon. This is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Ito yung papasukan ng matwid. Araw na kumbaga parang pinto na papasukan, ito si Kristo. Siya ang pamamahingang Sabat na ukol sa bayan ng Diyos sa Bagong Tipan. Ang katunayan, sa Mateo, ganito ang sinasabi sa 11. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Ayun. Ang si Kristo, ang Sabat o ang kapahingahang hindi napasok ng Israelita dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa katigasan ng ulo, sa 40 taong nangingilin sila ng Sabado sa ilang, hindi nila nakilala yung Kristo. At itinakwil nga nila yung diwa ni Kristo Kaya ang sabi sa Biblia, pagdating ng panahon, sabi ni San Pablo, may natitira pa kasing kailangang makapasok doon sa kapahingahan ng Diyos na hindi napasok ng Israelita. May natitira pang kailangan pumasok, nagtangi ang Diyos ng isang araw, gaya nung sinasabi sa awit ni David. Pag narinig niyo ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. So hindi ito literal na araw dahil araw ito na may tinig, nagsasalita. Ito si Kristo. Sabi ni Kristo, hali kayo, kayong napapagal at nabibigat ang lubha, kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo
ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbab ang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sa makatwid, ito'y kapahingahan, hindi ng laman, hindi ng katawan, kundi kapahingahan ng kaluluwa. Yan ang natitirang isang Sabat na ukol sa bayan ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo, kapatid. Yan po ang sagot ko sa tanong. Yan po, mga kaibigan, ang linaw po yung paliwanag ng ating kapatid na Eli tungkol po doon sa Sabat, na sa panahon ng mga Israel, nagbigay po ng Diyos ng kapahingaan ng laman, kapahingaan ng laman. Isang alituntunin, isang batas na ipinapatupad ng mga Israelita nung araw, na sila po ay bawal po lumabas, bawal po magtrabaho araw ng Sabat, sapagkat yun po yung kapahingaan ng kanilang sariling katawan, no? Literal po yun, mga kaibigan. Pero sa panahong Kristiyano, spiritual po ang mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po sa panlaman, kundi spiritual na kapahingaan. Yung pagkakasala mo, yung paggawa mo ng kasalanan, ay kapag pumasok ka sa ating Panginoong Jesucristo bilang spiritual na Sabat, ay magpapahinga ka sa paggawa ng kasamaan, mga kababayan. So, sa panahon ng mga Israelita, bawal po yung maglakad-lakad araw ng Sabat, bawal po ng magtrabaho araw ng Sabat, para mabigyan mo ng kapahingaan ang iyong katawan, yung flesh, yung ating katawang laman, sa panahon ng mga Israelita. Pero nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, yun po ay binago po ng ating Panginoong Jesucristo yung ganung alituntunin, sapagkat ang ginawa po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga batas, hindi po panglaman, kundi ito'y espiritual, na ang dapat nating gawin, walang kwenta yung mangilin ka ng araw ng Sabado. Kasi yung araw ng Sabado, mga kaibigan, ang katwiran kasi ng mga Sabadista ay yung pagsunod mo sa pagsamba mo sa araw ng Linggo, ayon sa kanila, ayun po kasi, mga kaibigan, ay tatak daw ng Antikristo, dahil mga Romanong Katoliko daw ang nag-provide yung salitang Sunday. At kapag sumamba ka sa araw ng Linggo, dahil yan ang idiniklara ng mga paganismo, ng mga Katoliko, na araw ng pagsamba, kapag sumunod ka daw doon, natatakan ka na ng Antikristo. Mga kaibigan, pag ikaw ay sumamba sa araw ng Linggo, dahil yung Linggo gawa daw ng mga Romanong Katoliko. Pero alam nyo, mga kaibigan, kung bawal sumamba ka sa araw ng Linggo dahil iyan ay araw ng araw, o yung tinatawag nilang Sol Invictus, yan ang araw ni Sol Invictus. Ang problema, mga kapatid, miski yung araw ng Sabado, araw naman po yun ni Saturnalia, na isang Diyos-Diyusan din, gaya ni Sol Invictus, na isang Diyos-Diyusan. Kaya tinatawag na araw ni Sol Invictus yung Sunday. Yung araw naman ng Sabado, araw naman ni Diyos-Diyusan na Saturnalia. Di wala namang pinagkaiba, mga kaibigan. Kaya ang Panginoong Jesucristo, hindi sa literal na pagsamba, kundi yung sinasabing kailangan pasukin ng tao na Sabat ay spiritual, na yung Sabat na yon, mga kaibigan, para makapagpahinga ang ating kaluluwa sa kasamaan. Pasukin mo yung Sabat na yon, na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, sumunod ka sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Yung tatak kasi, mga kababayan, no, yung marka
bilang isang Kristiyano, hindi po yung sign of the cross. Hindi nag-sign of the cross ka ay simbolo ng Kristiyano o yan ang tatak ng Kristyanismo. Hindi po, mga kababayan. Ang sign na ikaw ay Kristiyano, sabi ni Pablo doon po sa libro ng Galatia chapter 2 sa verse 20, ganito po ang ating mababasa, no? Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Yung sinabi niya na ako'y napako sa krus kasama ni Kristo at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sabi niya ay ikinabubuhay ko ayon kay Kristo. Alam niyo mga kaibigan, ang ibig sabihin, kapag ikaw ay sinasabi mong nasa iyo na si Kristo, dapat ang lumalabas sa iyong pamumuhay ay buhay Kristo. Kung ano yung karakter ni Kristo, ano yung attitude ni Kristo na nasa iyong laman, nasa iyong puso, nasa iyong katawan, dahil siya na po ang nabubuhay sa iyo, ang lumalabas na ginagawa mo, buhay ni Kristo. Yung buhay ni Kristo, hindi naman po mapagmataas mapagpagkumbaba siya. Si Kristo, hindi naman po siya lasinggero. Kaya kung si Kristo ang nabubuhay sa iyo, hindi ka na lasinggero. Si Kristo hindi naman po sinungaling. Si Kristo ay hindi naman po magnanakaw. So kung si Kristo na ang nabubuhay sa iyo, ibig sabihin, yung dati mong ginagawa, maiiba po yon. Kung ikaw ay dating magnanakaw, kung ikaw ay dating kriminal, ikaw ay dating lasinggero, dahil si Kristo na ang nabubuhay sa iyong sarili, sa iyong katawan, dahil tinanggap mo nga siya, napako ka doon sa krus, nakasama ni Kristo, na ibig sabihin yung krus ay yung salita ng Diyos, napako ka na doon, yun na ang nakatira sa iyong buhay, ang pamumuhay mo na ngayon ay yung gawain ni Kristo. Na ibig sabihin, kung ano ang buhay ni Kristo, ano ang karakter ni Kristo, si Kristo kasi mapagmahal, mapagbigay, mapagpakumbaba, hindi mataas, hindi mapagmataas, hindi masuwayin, yun na ang lumalabas na ginagawa mo kasi siya na ang nabubuhay sa iyo. Yun po yung palatandaan na ikaw ay Kristiyano. Dahil yung gawa ni Kristo ang nagagawa mo. Ganun po yun mga kaibigan. So, kapag ikaw ay nangingilin ng Sabat, ibig sabihin yung nangingilin ng Sabat, yung ginagawa ni Kristo ay ginagawa mo, mga kaibigan. Hindi yung ibig sabihin na Sabado punta ka sa simbahan. Literally. Ikaw na yung tunay na Kristiyano. Maraming ang pumupunta sa simbahan, mga kaibigan, sa kapilya, sa kahit anong organization ay kahit punta sila ng punta, kung talagang hindi si Kristo ang nabubuhay sa kanilang sarili, ay wala din pero ang tunay, yung spiritual na pagsunod sa Sabat, mga kababayan, si Kristo ang nabubuhay sa akin, sabi ni Pablo. Kung ano yung buhay ni Kristo, yun na yung lumalabas sa buhay ni Pablo. Na ganun din sa atin, mga kababayan at mga kapatid. Na kung ano po yung buhay ni Kristo, yun po yung ating ikinabubuhay. Ganun ang ibig ng Biblia. Kaya maingat nga dapat maingat nga yung nagsasabing Kristiyano na huwag ka sanang bumalik doon sa dati kung yung dating buhay mo ay tinalikuran mo na, huwag mo na dapat sanang wag mo na dapat balikan pa, mga kaibigan.
For example, ikaw ay dating lasinggero, bumalik ka doon sa pagkalasinggero mo, ay hindi po si Kristo ang nabubuhay sa iyo. Yung sarili mo pa rin ang nabubuhay sa iyo. Kung ganon, mga kaibigan. Ang napakahirap po dito, ang napakabigat po dito, mga kababayan, na kung sinasabi nating Kristiyano tayo, pero yung sarili pa rin natin ang ating nakikita sa ating buhay, parang dinudungisan natin yung pangalan ni Kristo. Mabigat po na kasalanan po yon, mga kababayan, no? Na yung dati mong ginagawa nung ikaw ay hindi pa Kristiyano at ikaw ay Kristiyano na, hawak-hawak mo na o buhat-buhat mo na yung pangalan ni Kristo. Parang yung mag-asawa, na kapag ikaw po ay nakipag-asawa, ikaw babae, nakipag-asawa ka sa lalaki, ang buhat-buhat mo ng pangalan ngayon ay yung pangalan ng iyong asawa. Kapag dinungisan mo po yon, mapapahiya po yung asawa mo. Ganun po. Ganun din ang Kristiyano, mga kaibigan. Kapag ikaw ay sinasabi mong nasa Diyos ka, Kristiyano ka, pero binalikan mo ang dati mong ginagawa, madudungisan mo ngayon yung pangalan ng Diyos o ni Kristo. Madudungisan. Masama po yun, mga kaibigan. Kaya sana po ay sabi nga ng Apostol Pablo na pag-ingatan ninyo ang inyong sarili. Dahil ang iyong katawan ay binili niya sa kanyang sariling dugo, mga kaibigan, mga kababayan. So, maliwanag po yon, no? So, hindi po yung literal na sabat ang binibigyan ng halaga ni Kristo na dapat natin pagsunod sa Diyos, kundi yung spiritual na sabat. Na ang sabat po sa bagong tipan ay si Kristo po. Si Kristo po. Pumasok ka kay Kristo para makapagngilin ka sa totoong sabat ng Diyos. Si Kristo po kasi ang sabat ng Diyos, mga kaibigan. So maraming salamat po sa inyong lahat.